Hello, what's up, this is Cosman. Back again for another showcase na naman tayo, okay? So, this is from Ugreen. This is, these are actually power banks na medyo mukhang high-tech. May smart digital display nakikita natin. Pero titest natin yan. This video actually, demo lang po ito. Hindi po ito full review. So, ipapakita ko lang sa inyo kung nag-work. Siyempre, gagawa rin tayo ng konting test para malaman natin yung kanyang capacity and yung speed, kung ano mga kaya niyang i-charge, so on and so forth. So, yun. Anyway, unahin natin itong maliit. Expectations muna. So, supported niya power delivery 3.0. Very good. 100 watts po siya. Single port charging. Oh, okay. Pag isa lang ang isa lang ang nakasaksak, supported yung 100 watts. Kasi mukhang dalawa to eh. For iOS, supported niya in Android. So, pwede po sa iPhone nyo and Android smartphones. Flight approved. Okay. So, pwede rin po siya sa aeroplano. In case, kasi may mga power bank po na hindi po ina-allow na nadalhin sa aeroplano or bitbitin. Pero this one, flight approved daw ito. And safe charging with multiple protection yan. So, of course, kaya isa sa mga gustong-gusto ko sa Ugreen is yung kanilang nilalagay ng mga circuit protection tsaka mga breaker sa loob. So, that is why halos karamihan ng mga gamit ko rito, especially with chargers, ay mga Ugreen and even cable wires. So, yun. Supposedly, capacity nito is 12,000 mAh. Pero syempre, lahat ng power bank po, hindi po talaga yan totoo nilang capacity. May talagang rated sila na mas mababa dyan sa naka-commercialize o naka-market sa box. Fast charging power bank, isang USB Type-C, in and out, and USB-A out. Okay. So, supported nyo dapat laptop. Pwede sa laptop. Okay, malakas sigurado to. Tablet, mobile phone, camera, headphones, watch. So basically, halos lahat ng ating electronic devices are gadgets. Ayun, ito gusto ko makita. So, 12,000 mAh yung nakalagay dito, apat na 3,000 mAh. Pero ang rated capacity niya talaga is nasa 6,800 lang. Okay, rated capacity po yan ha. Okay, rated energy, 44 watt hour. Ayan, so on so forth. I-post nyo na lang po kung gusto nyo pong basahin yung mga supported niya dito na USB in and USB out na mga voltage and amps. Okay? Yun. And then, buksan na natin. Siyempre, nakaseal pa ito. Uy, ang liit lang. Ang cute. In fairness, ha? Okay, wait. Bago ko tuluyang i-discuss ang mga kaya niyong gawin is, tingnan muna natin kung ano yung makasama sa box. Okay, isang Type-C to Type-C na cable. Okay. Help guide, user instruction, at manual pa rin yata ito. Yeah, I believe so. Medyo makapal ang kanyang literature. At iba-ibang language ito. So basically, ito lang yan, dalawa. Ito yung talagang gagamitin nyo rito. Tabi mo natin saglit. At ito ay gusto ko nang makita. Punitin ko na. Abang-abangan nyo to mga boss sa aking Facebook page na store, sa Aslan Store. Doon ko kasi binibenta itong mga dinidemo ko rito sa channel at mga nire-review na rin. So currently meron tayong 31% siguro ito na battery charge. Ang cute lang kasi pansin nyo ba, ewan ko kita sa ilaw, pero para siyang naka-matte. Parang matte yung texture niya. Yung kagaya sa aking iPhone, parang matte nga siya, hindi siya glossy type. Ano ibig sabihin yan? Tutulog ba yan o nakangiti? What? I wonder kung ito ay screen protector lang. Siguro screen protector lang ito. Huwag natin tanggalin. O yan, para hindi agad magasgas. So may display nga siya. Ugreen tatak dito. Dito sa gilid, 100 watts, 12,000 mAh power bank. Dito naman sa kanan, I believe ito yung power, power button. Okay, pag pinipindot ko siya nalabas. So nakaslip nga siya pagka ganun, yung parang mata lang na nakaganon. Sa baba, wala. At dito naman nakaspecify yung kanyang mga charging requirement at scenarios. Okay? Tapos ito ay goma. So ito pala yung baba. So dapat nakaganyan siya. Okay. So, andito yung goma eh. Dito siya So, okay. Kasi pag ganito nga naman, madaling matumba. Pero, okay din naman. Actually, pwede naman. Nakakatayo pa rin siya. Pero mas gusto mo stable, nakaganito. And then dito sa taas, nakikita natin, meron tayong in and out. So, Type-C po ito, 100 watts. Ito naman out. Ito naman sa slow charger. Ito fast charger. Just so you know po, para malinaw po. Pag nakakita kayo sa isang power bank na magkaiba, Type A and Type C. Okay? Most of the time, hindi ko sasabing always kasi may mga times na may mga proprietary technology like sa Oppo, yung kanilang VOOC, is yung ganito nila is USB 3.0 na supported yung fast charging. Pero for most case scenarios, basta Type A, usually hanggang 20 watts lang po yan. Okay? Usually, most of the time, usually. Okay? Gusto ko lang emphasis sa inyo para naiintindihan nyo kapag nakakita kayo ng ganito, para saan to at para saan to. Ano ang pagkakaiba nila maliban sa size? Okay? Again, most Type A, not always, most Type A, slow charger, around 20 watts lang po ang rated niya na speed, yung pinakamabilis na yon.
Pero dito, at least supported nito ang mga slow charger like 15 watts, 10 watts, 5 watts, even mga 3 watts, 2 watts supported po dito. Yung mga smartwatch nyo, dito nyo i-charge. Kasi slow chargers po yung mga yon. Okay? Smartwatch, yung inyong earbuds, earphones, dito po yung i-charge. Again, sa mga alam na to, okay lang yun. Skip nyo na tong part na to. Pero ito, gusto ko malaman to ng mga kapwa ko Pinoy na medyo hindi kabisado ang tech. Hindi masyadong gamay ang electronics and pagkakaiba ng dalawang ito. Ito, usually, lalo ngayon 2024, pagka Type-C is fast charging. Okay, of course, supported din ito minsan ang 10 watts, 15 watts, 20 watts, so on and so forth. Pero, kapag may ganitong dalawa na may kasama siyang Type A, usually ang supported lang nito is 20 watts hanggang, ayan, nakaspecify 100 watts. So, 20 watts to 100 watts, ito po ang gagamitin nyo na charging port. Okay? Kung ang smartphone nyo, again, ulitin ko lang ulit, emphasis lang, pasensya na doon sa mga hindi sanay na inulit-ulit. Pero ito pong channel na to kasi is para sa mga non-techie. Kaya nga ang motto natin dito is Tech Simplified. 20 watts, 30 watts, 45 watts, 50 watts, 60 watts, so on and so forth. Basta mula 20 watts hanggang 100 watts, dito nyo po isasaksak. Yung smartphone nyo, kung alin ang supported doon. So sana wala na magtatanong dyan sa comment section, what if 45 watts lang yan? What if 27 watts lang yan sa akin? Pwede ba yan? Opo, pwede pa. Mula 20 watts to 100 watts supported po nito. This one, 20 watts pababa naman. Okay? Okay, understood. Actually, ngayon binabasa ko nga siya. Supported pa kanya hanggang 15 watts. Ito, USB-C out, 5 volts, 3 amps, that's 15 watts. So, supported din niya kahit hanggang 15 watts. So, yun yung pinakamababa na supported niya. Itong Type-C, again, Type-C, hanggang 15 watts ang pinakamababa niyang supported na charging speed. And then, hanggang max, 100 watts na charging speed. Type-C, itong Type-C na to. Okay? Gusto ko lang malinaw. So, hindi lang 20 watts. Kaya niya pa supported hanggang 15 watts na slow charging. Alright? Now, sabi rito sa box, kaya nitong i-charge ang phone at saka even laptop. Siyempre, gusto ko malaman yan. Meron tayo ditong magagamit. So, gamitin na natin itong Type-C niya mismo. Ayun, sakto, 48% na lang. So, try natin kung kaya niya. Meron pa naman siyang 31%. Gusto ko lang muna makita kung gumagana nga siya. Pero later, itetest ko rin kung gaano siya kabilis malobat at kung gaano rin siya kabilis ma-full charge itong power bank na to. But, for now, itetest ko lang muna kung supported nga niya. Dapat, supposedly, which is I expect naman talaga na mag-charge siya. Go! Okay, ayun. Meron na pala, sorry. Hinihintay ko na mayroong something. Ayan, meron na pala. May kidlat na doon. So, nag-charge na siya. I wonder kung meron siyang gesture dito. Wait, check ko nga sa kanyang manual. So, while reading this, nabasa ko lang na dito sa kanyang charging. Okay. Base rito, it is recommended to use a charger of 65 watts for the fastest charging experience. Okay, so kung i-charge ko to, kunwari, nalobat na to, na battery empty na ito, 30% na lang bigla. So, kapag na battery empty na to, highly recommended. Again, recommended lang po. Pwedeng slow charger lang gamitin nyo kung gusto nyo, kung yun lang available sa inyo. Pero mas matagal nga naman siya ma-full charge. But, highly recommended, 65 watts charger po ang gagamitin nyo pang full charge ng power bank na to. Kasi mas mabilis siya. At saka doon talaga siya daw mas nag-shine. Okay? Base rito, again, ulitin natin. That's 65 watts. Okay? Na power delivery pa nga na certified. Okay? While charging yan. Again, kung i-charge nyo itong power bank. Siyempre, mababattery empty nyo rin to at some point. So, charge nyo siya ng ganon. In fairness, na-activate niya yung turbo charging. Ulitin natin. Yun pa lang gusto ko makita. Yung kanina hinahanap ko eh. Pag sinaksak ba, ma-activate yung fast charging or turbo charging. Which, in this case, turbo charging. Yes! Very good. Supported niya ang fast charging talaga. I wonder kung the same goes with my other smartphones. Wait. Itong aking Nothing Phone 2a, try natin. Hindi ko tanda kung may fast charging to, pero let's see. Okay, nag-charging siya. Pero tingnan natin kung may fast charging. Rapid. Okay, rapid charging. Supported din. Nothing Phone 2a po ito ha. So, supported po niya ang rapid charging. Kita nyo naman. Kaya no, rapid charging. Very good. So, at least supported niya sa mga smartphones na gamit ko, yung mga fast charging at saka turbo charging, etc. etc. I'm not really sure nga na sa ibang mga brands like sa Oppo. I'm not really sure about that. Pero I believe, kung hindi man supported ang VOOC charging nito sa Oppo, or OnePlus at saka Realme, kung hindi man supported, at least yung fast charging supported, I'm sure. Kasi yung VOOC charging talaga yung max talaga na speed ng mga Oppo at saka, tsaka OnePlus. Pero fast charging, I believe, sigurado supported ito. And of course, tatry din natin ang laptop kung mag-charge nga siya sa laptop. Meron tayong, fully charged pa rin yung laptop ko. Pero gusto ko lang makita pa rin kung mag-activate yung charging. Try natin.
Ayun, tumunog. So, yun, charging nga siya. Hindi kita rito, pero yeah, it's charging. So, di-detect niya talaga as compatible charger. Good. So, gumagana po siya sa laptop. Again, pwede itong gamitin pang charge ng laptop. Okay? I'm not sure nga lang kung kaya nitong i-full charge ang laptop na to. So, yun ite-test ko sa mga susunod na araw. Ipa-fast forward natin mamaya yan. Pero, bago tayo mag-fast forward, itatry ko na rin yung pangalawang power bank, which is this one. Okay. Ito mas matindi ito, obviously kasi mas malaki, mas mataas sigurado ang capacity nito. 100 watts din po yung kanyang maximum charging speed. Supported niya ang power delivery 3.0 single port charger. Tinutukoy dito 20,000, yun. 20,000 milliamp hour fast charging power bank. So mas marami yata itong port kung di ko nagkakamali. And support din niya, same din. From laptop, tablet, mobile phone, camping lantern, camera, watch, headphone, switch. Switch. Dapat pala tinest ko rin yung switch ko kung okay nga talaga. Pero mamaya, isa-isayin muna natin to. I-unbox ko lang to saglit. So, ito po yung mga supported niya na charging requirements at saka scenarios. Okay. So, kapag ginamit natin ang multi-port, di kagaya kanina dito sa maliit, 100 watts kapag single port lang, mama-maximize mo yung 100 watts using the Type-C. But this one, kapag ginamit mo, hindi lang yung Type-C, pati yung ibang other ports, nakalagay dito C1 and C2, kaya niya hanggang 130 watts. So, hindi lang 100 watts, kaya niya pa hanggang 130 watts using dalawang Type-C ports daw. Okay? That's good. So, rated capacity niya talaga is 11,000 lang. Okay, understood. Masyado mababa, no? From 20,000. But still, at least, si Ugreen sa part na yan. So, basically, mga dalawang charge lang to sa aking nating phone 2A na smartphone. Kasi 5,000 mAh yun eh. So, dalawang charge ang magagawa ko. Malinis na yun. Anyway, test pa rin naman natin yan. Buksan na rin natin. May seal pa rin pala. Ito pa. Okay. Ayun. Okay. So, parang mas malaki lang siya ng konti. Hindi naman siya engranding sobrang laki. Bahagya. Mas malaki lang siya ng bahagya. So, ganun din. May mga literature tayo na kasama sa loob, and bubuksan na rin natin. Duda ko magkamukha lang din sila except sa dami ng ports. Okay, same nga, identical lang sila, magkaiba lang ng size. So may screen protector nga siya, kaya siya nagiging glossy, this one. So tanggalin ko na lang to kasi pangit na eh. So tinanggal na lang natin. Yan, makinis na siya. Okay, ito hindi muna kasi total wala namang, hindi pa naman tumutuklap eh. Diyan ka muna. So basically, okay. So it's not really 100 watts. Talagang 130 watts siya. At least using dalawang ports. So dito may extra siyang isang Type-C. Unlike dito, isang Type-C, isang Type-A. Ito, dalawang Type-C, isang Type-A. And at least dito, naka-indicate ko alin talaga yung pinaka-supported ang 100 watts. This one, sa baba, itong USB Type-C 1, ito ang supported niya hanggang 100 watts. Pag pinagsabay mo, kaya niya mag-extend hanggang 130 watts base rito. So ito yung mga total outputs. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo pang tandaan. Andito rin yung power button. Halos same na same nga talaga ng design. So basically, siyempre iti-test din natin. Gusto ko lang din makita kung ma-activate yung kanyang turbocharging. Let's go. Okay, may 38% tayo dito. Okay. Okay, good. Turbocharging supported. So, napansin ko, ito pa pala yung difference nila, no? Mas maraming details yung screen nito, yung display nito kaysa rito. Unlike dito, parang yan lang. Parang naka-dot matrix lang na font. Yun lang nakalagay dito sa maliit na to. So, hindi lang sila magkaiba ng dami ng ports, kundi sa display din. This one, on the other hand, mas malinis yung kanyang font. And kitang-kita natin dito yung speed. So, 16 watts ang ginagamit. Tama ba? 16 watts, 17. Yun ang ginagamit ng tablet ko. Turbocharging. I'm not sure kung ano. Try ko nga magpalipas ng 10 minutes. 10 minutes kung... pag pinindot pala may ganun. 8.9 volts, 2.4 amps. May dinidisplay niya rin yung amps. Hindi lang yung voltage. That's good. I like that. Dalawa lang yun ba? Pag long press, wala ba mangyayari? I wonder kung lalabas din yung CO2 out kapag nagsaksak tayo rito ng isa pa. Wait lang ha. I wanna see. May kasama siyang pouch. Dito sa malaki na to may extra pouch. Doon sa maliit, walang kasamang pouch. This one, sa malaki, may kasamang pouch. Okay, malaki din yung pouch. And may tatak tayo na Ugreen doon. That's nice. Anyway, I just wanna see if it works. Kung magdi-display nga siya. So, this time, sasabay naman natin itong aking Nintendo Switch. Ilalagay natin sa pangalawang port.
Supposedly dalawa ang lalabas. Oh, okay, dalawa na nga. So may display dito kung saan nakasaksak, C1 or C2. Naka-display dito. And then naka-indicate din kung ilan yung wattage. Pansin nyo dun sa C1, sa type C1, umakit na tayo sa 40 watts na speed. So, observe natin. Gusto ko to kasi kitang-kita natin yung speed talaga. No? So, I'm not really sure nga lang kung gaano ka-accurate yan, but at least nakikita natin, di ba? Touchscreen, di ba? Ito hindi naman. Okay, yun lang. So, parang nag-i-sleep siya kapag matagal ko na hindi pinipindot. So, kung sisilipin mo, doon pa lang natin malalaman kung ano nga yung binibigay niya na speed. Gusto ko pa actually isabay itong pangatlo. Test lang. Ito nga yung type C. Saksak naman natin dito sa aking 360. Then, curious din ako kung anong lalabas sa display niya. Okay, ayun, lumabas nga. So, sa type A, 8 watts, 7 to 8 watts naglalaro. 7 watts sa C2, and then 39 to 40 watts naman sa C1. So, yun talagang pinakamabilis na charging, yung sa C1. Gusto ko to kasi kitang-kita natin yung details at naka-indicate exactly kung saan mo sinaksak. C1, C2, or yung type A na charging port. That's good. And of course, finally, test din natin siya sa laptop. Pag tumunog yung laptop, gets na natin yan, supported niya. Yun, ang hinihintay kong tunog. So yes, supported po niya. And kahit silipin natin dito, yun, charging na po siya. That's good. Okay. Now, fast forward tayo ng konti. Gusto kong malaman kung gaano siya kabilis ma-charge, kung ano yung mga kaya niya i-full charge sa capacity nilang dalawa. And then, kung gaano kabilis naman na full charge ito mismo, itong dalawang to, kung gaano kabilis sila na full charge, using my Ugreen na 60 watts charger. Actually, may 100 watts charger din ako doon. Pero, yung 60 watts ang gagamitin ko para fair. Kasi sabi niya, minimum of 65 watts. Minimum 65 watts ang gamitin daw para mabilis full charge ng dalawa. Okay? Babalikan ko kayo. Fast forward tayo. So, ayun. After 2 to 3 days na yata. So far, na-test na natin siya kung ano yung mga kaya niya i-full charge at saka kung gaano siya kabilis mag-full charge. So, dito sa laptop natin sa MacBook, this one, itong malaki na to, this 20,000 na power bank, kaya po niya i-full charge ng twice. Itong MacBook natin na laptop. Twice. Yes, it can full charge this twice. Gusto ko malinaw lang. Then, this one, this small one, kaya po niya i-full charge ang MacBook once. Once lang. Pero, it's a small thing, pero okay to, just in case kung ayaw nyo na medyo bulky, pero konti lang naman kasi difference nila. Pero if not, gusto nyo na talaga maliit, very handy na magaan lang sa kamay, and pwede na sa inyong bag. This one, this can fully charge your laptop, at least this MacBook Air once, and this bigger one na 20,000 twice. And then sa smartphone naman, yung mga typical na smartphone na 5,000 mAh ng 2.5 times, okay? 2.5 times, so base sa test ko. And this one, the smaller one, this 12,000 mAh, can fully charge a smartphone 1.5 times. So, makakapag full charge ka, plus meron ka pang konting, pwede ka pa bumalik for another at least half charge. So, 1.5 times, matcha-charge mo dito ang typical na smartphone na merong 5,000 mAh na battery. At least sa mga test ko. For clarification, nag-i-start po ako mag-charge around 20 to 25%. Nag-charge na po agad ako. Hindi ako nagsisiro. So, maybe that helps din kaya namabot to ng 1.5 times. And this one, 2.5 times. Sa charging naman, syempre, na discharge natin siya ng a few times. This 20,000 mAh gamit yung aking 60 watts na Ugreen din na charger, na charging brick. It took around 2 hours bago po full charge itong 20,000 mAh. I think 2 hours and 10 minutes around that. Not really exact. Tinansya ko kasi medyo nakalimutan ko siya na bahagya. So, around 2 hours and 10 minutes bago full charge siya using the 60 watts. Siguro mas mabilis kung may charge ko siya gamit ang 100 watts. Pero yun, sabi lang kasi 60 watts minimum. So, I just use the 60 watts charging brick. Again, it could be faster with higher wattage na capacity na charging brick. Okay? Wala pong kasamang charging brick ito. Kasama lang kasi itong cable lang. And then, this one na mismong unit. And then, dito naman sa 12,000 mAh na battery, kaya po siya i-full charge within 1 hour and 15 minutes. So, mahigit 1 hour din bago po ma-full charge itong 12,000 mAh na power bank. So, yun. Just in case na curious lang kayo. Again,
1 hour and 50 minutes. This one, 2 hours and 10 minutes bago po mag full charge. Pero overall, they are very reliable, lalong-lalo na sa mga fast charging kasi may fast charging support sila pareho. Especially kapag sinaksak nyo dito sa mismo kung saan. Yan, this one, kapag dito nyo inano sa may max naman nakalagay, naka-indicate naman 100 watts. And then the other one, tanggalin natin para mas makita nyo ng buo. Nag-charge kasi ako ngayon sumabay pa. Ito, as you can see, gamit natin puro Ugreen lang kasi rito kasi trusted ko na talaga mga Ugreen na mga items. Saan ba yun? Ito, dalawa lang naman ito. So, ito, supported din niya hanggang 100 watts. Pero don't forget na this bigger one, the 120 watts, actually, kahit nakalagay dito 100 watts, pero kapag may isinabay kang ibang charging device dito, it can go as fast or as high as 130 watts. Okay? And of course, don't forget yung mga ratings nila na binanggit ko sa intro. So, yung power rated or rated capacity nila is yun na talaga sinusunod dito. Hindi yan yung pinaka porket nakalagay sa box na 20,000 talaga. No, mas mababa po yung syempre yung kanyang rated capacity. Yun nga, yung binanggit natin sa intro. So, yun lang. Again, kung interesado po kayo, iwan ko yung link dito sa video description. As for the price, ito po yung price po niya sa market. Okay, iwan ko yung Lazada and Shopee link if available sa video description at sa comment section. So, can I recommend this? Yes, of course. Ugreen ito, okay? Kung matagal naman na kayo dito sa channel, aware naman na kayo na talagang Ugreen ang mga ginagamit ko rito. From nung ako bumili up to napansin na nila ako magpadala, and from time to time nabili ako, and from time to time nagpapadala sila, natutuwa sila sa akin, and because I trust their products din, and wala pa hanggang ngayon, at least ako sa gamit ko, hindi pa ako nasisiraan ng mga Ugreen products. So medyo talagang favorite ko ang Ugreen pagdating sa ganito. Now, kung gusto nyo talaga ng mga trusted brand kagaya ko, nakahanap na ako ng pagkakatiwala akong brand, try Ugreen, try nyo lang, wala namang mawala. And quality rin naman po mga gamit nila, plus merong mga safety features po para hindi masumabog or mag-overheat or something. Nagwa-warm, hindi po nawawala yung warm pag nag-charge ka, pero warm lang, hindi talaga siya yung nag-overheat na nakakapaso. No, lalo kapag gamit nyo yung fast charging. So very good po kay Ugreen, and dito sa dalawang power bank na to, nadala niya pa rin yung ganong quality na mga products nila. So good job kay Ugreen. So I can recommend this power banks. Again, available po sa link. So hanggang dun lang. This is Scott Man, and these are Ugreen power banks. I'll talk to you again soon.